Hello and welcome. Kumusta kayo lahat dito mga Kapipin Star viewers? Welcome back. And pasensya na, medyo natagalan yung reading natin. Na-miss ko po kayong lahat dito. And I do hope na-miss nyo rin ako. Anyway, itong reading na ito is someone na gusto sana or plano. May plano na mag-reach out, kausapin ka, kaya lang naudlot or hindi natuloy. Alamin natin kung ano yung intention niya at ano ang plano niya. Kung itutuloy pa rin ba niya or hindi na talaga, tuluyan ng hindi na. So, buckle up, alamin na natin kung sino itong tao ito at ano yung intention niya. Kamusta po kayong lahat dito mga Capricorn Star viewers? And I hope everybody are okay. Actually, itong reading na ito ay naisagawa ko na nung nakaraang araw. Kaya lang ay somehow siguro na bago yung energy. So, I feel like kailangan ko tong gawing muli or uulitin ko muli. Kasi hindi ako satisfied sa nagawa ko noon. Or like again, siguro nga nabago yung mensahe doon. At sa ngayon, kailangan, I don't know, somehow ay baguhin ko ito at baka may importante mensahe para sa inyo. Alright? Alright, alamin natin kung sino itong tao ito. Hold on guys ha. Okay, sino itong tao na gustong mag-reach out? Spirit guide, sino itong taong gustong mag-reach out sa ating mga collective na hindi natuloy o naudlot ang pagpaplanong mag-reach out? Sino siya? Guys, paalala ko lang, ito ay collective. General reading, hindi po ito private reading ha. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakasunod. Kung hindi naman, yun ay para sa iba. If ever nga na itong buong video ay hindi nyo pa rin resonate, hindi nyo feel, baka sa ibang reading natin na makuha natin ng inyong energy ano. Sino ito? Spirit ka rin just. Okay. Your childhood friend. May planong or nagbabalak na mag-reach out kaya lang hindi pa natuloy. Si ex. Alam niyo naman siguro kung may ex kayo, no? I don't know, it could be ex-friend, ex-family member, ex-relationship, like ex-partner. Yeah, siguro alam niyo na dito yung iba na kung bakit gusto mag-reach out or kausapin ka. Kaibigan na babae, gusto mag-reach out. This could be related sa childhood friend, ano? Opisyal na babae. Itong taong ito ay nagtatrabaho as opisyal. Could be police, sundalo, somehow ay nagtatrabaho as opisyal, no? Kachat na lalaki, ang inyong kachat na lalaki ay may plano mag-reach out o naalala kang mag-reach out siya. Schoolmate, this could be related sa childhood friend, most likely friends ninyo, no? Na gustong mag-reach out. Okay. Spirit ka rin dyan, sino pa? Sino pa itong gustong mag-reach out sa ating mga collective? So we have here ang lola ninyo. Kung buhay pa ang lola ninyo, then this is your lola na gustong mag-reach out. May gustong kausapin ka, or it could be if ever na sumalangit na po ang inyong lola, siguro spiritually, no? Baka sinubukan niya mag-reach out sa inyo. So pay attention guys, mga panaginip ninyo, or somehow ay nasa-sense nyo siya, o naalala nyo siya. Siguro ito, this could be the meaning na bisitahin nyo naman yung puntod niya siguro. So, that could be the reason, no? Kaya nag-reach out yung lola ninyo na sumalangit na or a family member. Katrabaho na lalaki, okay, kachat na lalaki, katrabaho na lalaki, could be schoolmate, childhood friend. Okay, katrabaho. So, this could be sa confirm, ex-friend, ex na babae, either ex-friend or ex yung babae, ex-girlfriend, ex-partner, friend na babae. Okay. Friend. Ano pa? Girl employee. Wow, ang daming babae dito. Katrabaho niyong babae, boss na lalaki. Ang boss niyong lalaki, kachat na lalaki, katrabaho na lalaki. Kapatid na babae, a family member na may planong mag-reach out, father-in-law. Ano pa?
ang taong nasa isip mo ngayon. Wow, ito talaga, no? Napaka-specific. Ang taong iniisip nyo ngayon ay may planong mag-reach out, kaya lang ay naudlot. Alamin natin kung bakit naudlot ang kanyang planong mag-reach out, nakausapin ka. Hold on. Pakilakasan na lang po ng volume ha, paalala, if ever na mahina sa gadgets ninyo itong reading na ito, pakilakasan na lang po or i-bluetooth nyo lang sa ibang gadgets para mas malakas, no? Okay, 10 of Wands. So, so, 10 of Wands represents burden. So, maybe itong taong ito ay somehow ay na-overthink. This could be your partner, no? Yeah, this could be your partner or a family member na maybe somehow ay ang dami-dami niya ng kinakaharap na problema. Kaya gusto niyang mag-reach out. Kaya lang itong taong ito, this could be baka nalala niyang or napapaisip siya na kung mag-reach out siya sa inyo, baka ayaw mo lang siyang pakinggan or siguro ilang beses na siyang nag-open up sa inyo ng mga problema. Baka hindi mo na siya pakinggan or baka sobra na, no? Minsan kasi ang tao, na-overthink na rin eh. Baka you might be dealing with a person na mag-reach out sana siya sa'yo, kaya lang hindi natuloy dahil naunahan na siya ng takot, pangamba, kahihiyan, or yeah, something like that, no? Nahiya na siguro siya mag-reach out sa inyo dahil ilang beses mo na siyang tinutulungan. And para bang kung mag-reach out siya sa inyo, parang lagi na lang the same problem or parang puro na lang problema ang sinasabi niya sa inyo or kinikwento niya sa inyo or kung ano man yung mga anong tawag dito? Yeah, yung reason, no? Lagi na lang problema. So, siguro nahiya na siyang mag-reach out sa inyo dahil puro na lang problema ang kinikwento niya sa inyo or the way that person approach you is all about problems. So, yeah, baka sa kanya ay, siguro napuno na siya, no? Nahiya na siya or na-overthink na siya na kung mag-reach out sa inyo, ayaw mo na siya pakinggan. Or nahihiya na siya or napupuno na siya na puro na lang problema. Okay, yeah, this person is carrying a lot of burdens, tiredness, pagod na siya, ang dami niya ng obligasyon sa buhay, no? So, parang stuck na muna siya mag-reach out sa iyo. Dahil ilang beses mo na siya natulungan, yung iba dito sa inyo, a family member, ilang beses mo na siya natutulungan. Like again, guys, karamihan sa inyo dito, you're a kind of person na willing to listen, willing to help. And again, as a reminder, no, paalala ko lang mga kapatid, it's okay na kailangan din natin ng boundaries para hindi tayo mag-attract palagi ng problema or boundaries para hindi magte-take advantage yung mga tao sa paligid natin. Okay? Kaya nga siguro ang taong ito, alam niya na. Alam niya na kung mag-reach out siya, either pagagalitan mo siya, okay? Or ayaw mo siya pakinggan, hindi ka na magkakaroon ng interest, or whatever burdens, no, obligations, pagod, siguro gusto something about like mag-vent, no, mag-vent ng problema, galit, inis. This could be related na the person in your mind. Alright? The person in your mind could be parang palagi nila yung topic all over and over, no? So, alam mo na. Kaya itong tang ito ay hindi niya tinutuloy itong plano niya na mag-reach out kasi parang palagi na lang din na ganito yung approach niya sa'yo, no? Puro problema. But then again, this person still carrying burdens. Dala-dala niya pa rin yung mga problema. Yeah. Kaya siguro, ikaw lang yung tao na malalapitan niya. Okay? Our Spirit Angels, ano pa? What else more? Alamin muna natin kung ano ang inyong magiging reaction talaga kung mag-reach out itong taong ito. Spirit Angels, ano ang magiging reaction ng ating mga collective kung mag-reach out itong taong ito? Okay.
Six of Swords. Like again, meron dito mag-walk out. Hindi na interesado. Pagka marinig mo tong taong ito mag-reach out, hindi ka rin interesado pakinggan siya. Siguro puno ka na. Ikaw yung tao na gusto mo lang ng happy-happy, ano? Gusto mo lang success. You are willing to learn. You are willing to give and take. Okay? Like again, hindi ko naman kayo ma-blame, ano, kung napupuno na kayo sa mga problema. Sabihin natin, may problema na nga kayo. Dadagdagin pa ng ibang tao or family member or ng ex dito. At again guys, kunin nyo lang kung saan ka nakakasalita or feel itong reading na ito. Kung feel nyo ang reading na ito, meaning para to sa inyo. Kung hindi naman, kung feeling nyo hindi kayo interesado, meaning hindi siguro to para sa inyo. Ano. And feel free to watch the whole video. Baka later on, late reaction na, no? Resonate pala sa inyo yung reading. So, yeah. And, so ikaw yung tao na siguro nakikita mo na yung problema niya. Alam mo na kung anong magiging sadya niya. Kaya ang gusto mo, makipaghalubilo na lang sa ibang tao, nagbibisi-bisihan, or enjoying the party, or focus ka na lang sa mga positive vibe. But you know this person always carrying burdens. Alam mo na ang taong ito ay puro problema ang sadya sa inyo, no? Yeah. Kaya yung iba dito ay parang hindi ka na nagkakaroon ng interest na kausapin siya or pakinggan siya kasi puro siya problema. Kaya minsan siguro, no, pagka may taong nilalapitan ka, problema ang sinasabi sa inyo, humingi ng tulong, advice, parang ikaw din ay nadidrain. No? So like again, meron din time na napupuno ka rin or napupuno ka rin sa taong ito na puro problema na lang ang ang sadya sa inyo. So you just want happiness, always positive vibe. Gusto mo na mag-move on. This could be related sa ex na ikaw ay nakapag-move on na, ex-friend, siguro ex-friend ninyo, or ex, or this could be a person in your mind. Hindi ka na interesado sa taong ito. No matter what reason, siguro, parang, ano na lang, no, childhood friend, or past is past, leave everything behind. Those memories is always being kept, no? So, hindi mo naman kinakalimutan yung good times ninyo ng person na ito. But then again, you choose to move on, move forward. Yes, you feel bad na nararamdaman mo yung pain or experience ng taong ito na hindi maganda. Siguro, ikaw ngayon ay umaangat, yung iba dito, no? Siguro, ikaw ngayon ay umaangat, ang taong ito naman ay pahirap ng pahirap. So, this person sees you very successful. Siguro, chinecheck ka sa social media, nakita niya na napaka-successful mo na, samantalang siya, hirap na hirap, hindi niya na alam anong gagawin. And yes, you don't mind helping, hindi mo naman ipinagkakait na tumulong, ano, but then again, siguro napupuno ka na, and nakaka-drain din. Nakaka-drain din yung tao na puro problema ang hinihiling sa iyo or ang laging sadya sa inyo. Knight of Wands, meron naman dito, you guys are, siguro itong taong ito ay gustong, siguro you're like a psychic, no? Manghuhula, or psychically, alam mo, napaka-intuitive mo, you are willing naman na magbigay ng advice, yung iba dito. That's why this person is drawn. Nado-drawn siya, nalapitan ka, kasi alam niya na ikaw yung tao na parang mas alam mo pa ang magiging resulta ng sitwasyon niya, rather than this person don't know what to do for the future or sagot sa kanya mga katanungan. So, you guys are very intuitive and mas marami kang alam. Kaya this person is drawn to ask you anything na related sa kanyang problema. Kasi ikaw itong parang may pagka problem solver, no? Ano pa? Yes, you guys are, ang dami na attract sa inyo. Siguro lately yung iba dito, marami nag-a-attract, I'm getting like,
you have becoming more attractive by these people na puro problema, ano. Yeah, because you guys are very gifted, talented, creative. Yeah, and that's why these people want to reach out. Gusto rin nila ma-adapt yung pagiging successful mo, maging masayahin mo, pagiging problem solver mo. Yeah. Meron kasi dito naiinggit din. Naiinggit siya na, not in a bad way. Para bang this person looked up to you like a goddess, no? Yeah. Admiring you. Okay, maybe this person walk out. Baka may nag-walk out dito na galit na galit. Okay. This could be your ex, related sa ex ninyo, ano. Baka nag-walk out ka na, gusto mo na mag-move on. This person nyo, alam niya na, para bang kinarma siya. Alam niya na sa mga ginawa niyang hindi maganda sa inyo, this could be related sa mga past experience, no? Past relationship. Or it doesn't have to be past relationship. Somehow, itong taong ito ay may ginawang hindi maganda sa inyo, nasaktan ka niya, somehow ay nag-walk out ka, nagalit na galit, and this person, you deserve from this person's an apology, no? Hihingi ng pagpapatawad dahil sa ginawa niyang, I don't know, below the belt or inaapakan ka niya. Somehow ay inaapakan ka niya. Yeah. Siguro you could be dealing with a person na mahilig man joke pero hindi nag-iisip na below the belt na yung mga joke niya or mga ginagawa niya sa inyo, nakaka-insulto na, kaya ikaw ay nag-walk out na, or somehow siguro may mga third party situation na, no, nakita siguro ninyo or nalaman siguro ninyo na maiba itong taong ito, or somehow itong taong ito ay iniwan ka sa ere dahil because of another third person, third party. It doesn't have to be relationship third party kasi it could be another person, na friends, another family member na nagkaroon ng, I don't know, like distraction. Meron kasi dito na distract, ano, kaya parang feeling mo na sumobra na itong tao ito. This person not thinking back then how kung ano magiging resulta ng mga actions niya towards you. Kaya ikaw ay nasaktan, na-offend, nagalit. Yeah. Yeah, this person, yeah, somehow galit na galit ka talaga sa ginawa niya. Like again, guys, please leave your comment below about your situation, ano, para malaman natin kung nakakasunod kayo sa sitwasyon ito. Somehow about this person is done wrong to you, ginalit ka or nagalit ka sa kanya. And yeah, this person feeling like somehow hindi na siya pwedeng lumapit sa iyo. Okay? Pinagbabawalan mo na siyang lumapit sa iyo or ayaw mo na siyang lapitan, kausapin. Like again, most of you here nakapag-move on na sa taong ito. Siguro this person only brought bullshit, fake, no? Or yeah, just used you. Maybe you found out this person just used you. Meron dito siguro iniyakan mo siya, nalungkot ka sa pangyayaring ito. But then again, you tend to move forward and find a balance, no? Nagiging balance ng buhay mo ngayon, nakapag-move on ka na, mas okay na yung buhay mo ngayon kaysa sa taong ito. Alright, but then again, this person only watching you from afar, admiring you, looking back from the past, no? Ano pa? So, ano pa ang sadya ng taong ito sa ating mga collective spirit team angels? Ba't hindi natuloy? Ano pa sana ang sadya niya at ba't hindi natuloy? Okay, concern. Siguro itong taong ito ay concern. Yeah, like again, maybe this person not feeling well. Kaya siguro gusto mag-reach out sa inyo. Yeah. Yeah, itong taong ito ay plano sanang hingi ng tulong sa inyo dahil sa, I don't know, not feeling well, hindi magandang pakiramdam, or para bang bigla ka na lang niyang naalalang mag-reach out because this person is not feeling well. Ang pangit din naman kasi ano na noon na masigla pa siya, okay pa yung time niya, no, na bata pa, sabi natin bata pa siya, ngayon na nagkasakit na, hindi magandang pakiramdam, or siguro nagkakaroon na ng aging, yeah. And that's how this person remembering you from the past, thinking about you na mag-reach out. Kaya lang siguro matagal na kayo hindi nag-uusap dahil meron ito nakapag-move on na.
this person thinking about you, hoping you're okay. And siguro meron kasi dito namimiss ka na. Namimiss ka niya, but this person is enduring too much. Yeah. Marami na siyang pinagdadaanan pa. Siguro meron tong kinarma, or somehow hindi na talaga magandang pakiramdam niya. Baka hingi ng tulong para pagpampagamot or pa-doktor. This could be related sa inyong lola, no? A father-in-law or kapatid na babae na hindi magandang pakiramdam, a family member. Or spirit ka rin sa ano pa. Bakit ba naudlot ang plano niya? Ba't ba naudlot ang plano na mag-reach out sa ating mga collective? The reason. Ba't hindi natuloy? Okay. The reason is 10 of Cups. Yeah, this could be a family member, no? Like again, hindi mo na siguro siya, hindi niya na tinuloy dahil marami ka ng ibang kinakaharap. Focus ka lang sa sarili mo, loving yourself, or focus ka sa sarili mong pamilya. Ay na siguro tanggap niya na ayaw mo na siyang kausapin. But again, this person missing you, a family member missing you. Missing those good times, happiness, kaya lang, ikaw din siguro ito na ayaw mo na siyang kaharapin pa or kausapin pa. Kaya nga itong taong ito ay hanggang sa pag-iisip na lang, thinking about to reach out, kamustahin ka, kaya lang alam niya na parang napangunahan na siya ng pangamba, takot, overthinking na hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya kahit na hi, hello, siguro hindi mo pansinin, no? Yeah. It's like there's like a blockages about this person. Like again, whatever this person did before to you, alam niya na yung alam niya na yung mga mangyayari kung mag-reach out siya. Kaya hindi na lang niya tutuloy na mag-reach out dahil hindi mo na siya kakausapin dahil sa ginawa niyang hindi maganda, no? Pagkakamali. Yeah. Okay. So we have here the Fool and 10 of Pentacles. So again, maybe this person mag-reach out dahil baka bibisita. Maybe this person is planning to visit you. Kaya lang parang bang malayo. Yeah. Hindi natuloy ang okay. Siguro hindi natuloy na mag-reach out dahil related siguro to sa ex. No, mag-reach out sana sa inyo, nabisitahin ka, na magkita kayo. Kaya lang ikaw ay either ex ito or somehow hindi ka pwede dahil malayo. There's a gap between you and this person. Iyain ka sigurong kumain sa labas. But again, guys, kasi meron ditong committed na, no? Meron sa inyo ditong committed na, meron naman dito na siguro single ka, busy ka lang, may bawal sa iyo, siguro pinagbabawalan ka ng family member mo na hindi makipagrelasyon or in general, no, bawal na munang maggagala sa panahon ngayon. Kaya itong taong ito ay something about blockages about this communication na hindi na muna matuloy ang plano niya. But this person's planning na ligawan ka or yayain kang lumabas. Yeah. Like again, the reason na hindi natuloy ang plano na yayain kang lumabas because of the finances. Siguro itong taong ito dealing with the problem na sa finances niya, no? Baka wala pa siyang enough money na naipon at this moment. But then again, soon, when the time comes, pagka may pera na siyang naipon, iyain ka niya, bisitahin ka niya. Yeah. Only if you are okay about the plan, no? Itong taong ito na makapagkita. Meron naman dito na kung committed ka na, this person's only planning to see you, kaya lang, you are not already available kasi committed ka na sa iba. Yeah. Meron dito nagsisisi na, but this person sees you na okay ka naman na, masaya ka na siguro sa pamilya mo, but then again, this person thinking about na, siguro mag-reach out na kamusta ka na dyan, kahit na married ka na, may mga anak ka na, or busy ka na, I'm still thinking about you, about the past. Naalala ko yung mga good times natin. Kaya lang, naudot lang dahil busy ka na, or you are with someone else, or may bawal lang sa'yo, no, na makipag-hangout sa taong ito. That's the reason kaya hindi natuloy ang kanyang plano na mag-hangout sa inyo, or mag-reach out.
Alright, so yes or no na tayo. Hindi ko na pahabain itong reading na ito, guys, ha. So, yeah. Guys, pause na muna ang reading na ito, itong video na ito, and then ask any question. The answer will be yes or no. Alright, ready? Spirit guide just yes or no sa ating mga collective. Yes or no sa ating mga collective. Okay, double no. Nag-i-end, totally nag-i-end na ito. This could be someone about na mag-reach out, totally na nag-end na ito. Kaya wala nang wala nang paraan pa para maging para magbalik na ito or somehow na ibalik itong nakaraan. Yeah, things change. You change, this person change, everything change. Alright, so ending, defeat, backstabbing, betrayal, enemies, bitching, bad-mouthing, bitterness, doormat, failure, ruin, collapse, breakdown, exhaustion, inability to cope, curses, rock bottom. So yes, like again, this person is really carrying a burden. Talagang hirap na hirap siya sa panahon ngayon, sa sitwasyon niya ngayon. Kaya ayaw niya nang mag-reach out sa inyo dahil alam niya na hindi mo siya kakaharapin or kausapin or hindi ka interesado pa sa kanya. Alright, like again, this could be your ex or a person na always asking you help. Or this person could be not feeling well at this moment. Or siguro marami na siyang nararamdaman na hindi maganda sa katawan niya, no? So, number 18, number 33, ano pa? 6 of Wands, number 6, 10, 6. Like again, meron sigurong age gap. Maybe you are dealing with the older people. Okay. It doesn't have to be, no? Like again, guys, kunin nyo lang, guys, kung saan ka nakasunit, ha? Hindi po ito para sa isang tao lang. Alright. Intuition, illusion, dreams, vagueness, instability, deception, anxiety, fear, misconception, subconscious, insecurity. So again, this person could be dealing, you could be dealing with a person na may pagka-insecure, no? Kaya ayaw niyo munang kausapin ka, harapin ka dahil para sa kanya, para bang ang baba-baba ng tingin niya sa sarili niya. You look so happy, gorgeous, smart, handsome, whatever you do, no? Mas angat ka pa sa kanya, kaya nakakaramdam siya insecurity. Meron naman dito na mag-reach out sana siya sa inyo dahil nakita kanya sa panaginip. Napanaginipan ka ng taong ito. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid, and I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. And I'll see you guys in my next reading. I love you guys and thank you. Bye!